ugaliin na po natin pakinggan ang magkabilang panig. Kasi yan po ang demokrasya. Pag naniwala ka sa isang tao at hindi mo pinakinggan yung kabila, I will guarantee you, sooner or later o baka dyan mismo sa chismis na yan, ikaw po ay bulag na. Kaya nga po napaka-importante ng SMNI kasi napapakinggan natin yung kabilang panig na hindi inilalabas ng ibang mainstream media. Kaya iluitin ko, napaka-importante pinapakinggan ang magkabilang panig, and thank you SMNI and of course DZAR. Yan na po ang ngayon ang trending na channel sa bansang Pilipinas, SMNI. Kaya talagang sinusubukang busalan, sinusubukang pahinto, tinatanggalan ng prangkisa kasi nga tayo di umano ay dumadaan na sa silent martial law. Gusto nila hindi na tayo magsasalita. Ano bang gusto nila? Kiss us tayo? Dilapwet, sip-sip tayo dito, sip-sip doon? Hindi po. Huwag po kayong magagalit sa Banateros Brothers. Huwag po kayong magagalit sa SMNI. Kailangan po nadidinig ang magkabilang panig. Alangan naman purihin namin everyday si Marcos. Alangan naman purihin namin si Tambaloslos everyday. Di ba? Dapat naman, bukas din tayo sa usapin na meron din silang kapalpakan. O katulad kanina, para doon sa mga hindi nakakaalam. Di ba, na-interview din natin si Professor Ana. Isa pong eksperto sa geopolitics. At ititingnan nyo mabuti. Siniraan nila na siniraan si Tatay Digong. Yung pala gawain din nila. Paano kung walang SMNI? Di ba ang tawag sila ng tawag pro-China, pro-China, pro-China. Ang Duterte. Sila din may deal. Huwag nga tayong maglokohan. Kaya nagagalit ang China daw sa Pilipinas. Yan po ang sabi ni Professor Ana. Bakit nagagalit? Kasi may kasunduan na tayo. Nilalabag ninyo. Pag nilabag ninyo, anong gusto nyo? Manahimik kami. Ang nangyayari po sa atin, sa bansang Pilipinas, kung susundan natin yung kwento, yung sinabi ni Professor Ana, para tayong bata. Talagang ginagalit natin yung China. Parang pinipikon natin. Pag pinatulan tayo, pag binatukan tayo, magagalit tayo, magsusumbong tayo. Parang gano'n ang ginagawa natin. Di ba? Magsusumbong tayo sa media, magsusumbong tayo sa taong bayan. Itong ginawa sa amin. Nampipikon ka. Hinahawakan mo tenga. May kasunduan na kayo, hindi ka sumusunod sa kasunduan. Hindi po ba? Kaya nga parang nililigaw ang sitwasyon. Okay? Tatandaan po natin, kailangan maimbestigahan din po yan. Huwag lang PIDEA leaks. Napaka-importante na maimbestigahan ito sa China kasi dapat ipaglaban natin ito mga DDS. Bakit? Kasi yan po ang ibinabato sa atin. Tandaan po natin, yes, okay ang PIDEA leaks. I support that. Actually, ilang beses kong nilalive. Actually, ilalive pa ulit natin ngayon. Nilive pa rin namin sa SMNI. Yan din ang topic. Pero, wag po kayong magiging short-sighted. Ang issue ng bansang ito ay hindi lang PIDEA leaks. Ang issue ng bansang ito ay hindi lang puro pasabog. Baka naliligaw po tayo. Sinisiraan na po ang Duterte. Yung pala gawain din nila. Huwag tayong papalin lang. Eve Bautista, maraming salamat po. Gandang gabi, Coach Oli. Thank you po. Gandang gabi din po. Huwag po natin kakalimutan na maraming issue ang bansang Pilipinas. And all the more, baka mas importante ito. Itong sa China na ito. Itong usapin dito. Kasi ito ay malaking dago sa kanila. Tatandaan po natin, tinatanong ko pa si Admiral Castro. Castro ba yun? Hindi pa raw bumabalik, nakalib pa rin. Kawawa yung mama kasi naiipit daw sa gitna itong si Admiral. Dahil syempre, meron niyang ang sabi, meron niyang sinusundan. Ang isang ganyang kataas ang ranggo, may sinusunod po yan. Hindi ang gagalaw ng pangsarili niyang galaw. Ibig sabihin, ginawa lang niya yung utos sa kanya. Nung ginawa niya yung utos sa kanya, siya ang lumalabas na masama sa publiko. Napaka-importante po niyan. Kaya huwag po natin kakalimutan ito.
Ito po ay panawagan sa mga DDS. Yes, the PDEA leaks, the video ay importante. Pero itong China, wag niyong bibitawan. Ito po ang pinandidiin nila sa Duterte. Ito tinatawag nila sa Duterte. Ngayon sila pala ang may new model. Pinalitan lang ng pangalan sa kabila. Pagdating sa Duterte, secret agreement ang tawag nila. Gawain pala nila. Yung pala, new model ang tawag. Palintik na yan, parehas lang yun eh. Iniba nyo lang ang pangalan, maganda lang sa inyo, may new, bago. Bagong Pilipinas, bagoong Pilipinas, bagoong model. Bago lang, di ba? But it's all the same banana. Parehas lang. Ano yun? May agreement sila ng China. Di umano. Kaya sabi ko, imbestigahan. May pagkatotoo man yan o hindi totoo, dapat iniimbestigahan din yan. Huwag ganun. Tatandaan nyo po huwag tayo makakalimot. Kasi, nako, baka mamaya naliligaw tayo ng landas. So, ingat-ingat lang po. Sabi dito, Coach Oli, kailangan din suportahan si Bato. Yes, naiintindihan na po natin ang sitwasyon ngayon ni Bato. At kaya nga kanina, nagpapasalamat na tayo. Bagamat yung unang hearing, ayaw natin yun. And I admittedly, I'm guilty of that. Ayoko si Senator Bato noon. Kasi yun yung sinasabi ko, expectation versus reality, di ba? Iba sa video, iba pala sa iba sa picture, iba ganun di ba? Expectation versus reality. Ine-expect natin babakbakan ni Senator Bato. Nakalimot tayo. Ako mismo nakalimot na chairman pala siya. Hindi siya pwedeng pumanig sa kaliwa o pumanig sa kanan. Being the chairman, dapat nasa gitna siya. At maganda yung ginagawa niya ngayon. Unawain natin nasa gitna dapat. Kasi hindi po siya abogado ng mga Duterte. Hindi siya abogado ng mga Marcos. Bilang chairman ng committee na yan, nasa gitna. Wala ka dapat kinikilingan. Hindi siya pwedeng umasta na parang si Jinggoy na talagang binakbakan ng binakbakan. Etong si Morales. Hindi pala ganun. So may punto po dito si Senator Bato at napakaganda ng pag-handle niya rito. Bagamat siya, ang loyalty niya, ako'y naniniwala na kay PRRD kasi binouts din siya ni Tata Idigo. Hindi po siya pwedeng gumalaw ng ganun. Dahil sa nature ng kanyang trabaho, dapat non-political ka pag ikaw ay naging chairman ng isang komite. Nasa gitna ka. Kasi hindi na pagdinig yan kung hindi leader ka ng partido, kung kikiling ka. So, suportahan na rin natin, Suportahan na rin natin. Sabi dito, si Jinggoy, abogado ni Marcos. Siyempre, di ba? Kita mo, job. Sabi po dito ng isang nagkomentaryo, titingnan nyo, siyempre, naunawaan ko kayo. At ganun din ang tingin ko. Nag-aas ng abogado ito si Senator Jinggoy. Mali man ako, but that is my opinion. And I honestly believe on that. Nag-aas ng abogado ito si Jinggoy ni Marcos. Hindi naman niya tinatanggap kung anong kwento. May desisyon na siya Na sinungaling ito si Ba't teka muna, Senator Jinggoy, hindi mo trabaho yan. Hindi ka husgado. Hindi ka abogado ni Marcos. Di ba?